Pag above 15 po is doon po kukuhanan ng discernment yung bata if aware ba siya or nadidiscern ba niya yung ginawa niya, and magkakaroon po yan ng intervention or diversion. Ang korte po ang magde-decide niyan. Opo. So, linawin ko lang, pagsapit nila, yung mga batang yan, pagsapit nila ng 16, muli silang haharap sa otoridad. Hindi po. Pag halimbawa, ang saad ng batas 15 below is criminally exempt yan. Pag above 15 po is kung may discernment po yan, is i-undergo po ng program, yung tinatawag na diversion program, which is ang court po ang magdedetermine kung isang taon yan or hanggang kailan or i-delay po ang sentence na sinasabi nyo. Ang court po ang magdedetermine yan. Opo. So, dito po sa kaso na ito, kahit na pagsapit na lang ng 16 years old, wala na silang obligasyon na ipapatawag pa ng otoridad. Kumbaga, dahil nagawa nila yung krimen ng 15 years old, kahit na mag-16 years old sila after na nagawa na nila ang krimen, wala talaga silang criminal liability. Hindi pa po tayo nakakasiguro dyan po. Magdidepende po tayo muna sa investigasyon ng ating kapulisan po with the coordination sa DSWD po. Ma'am, how about yung parents, ma'am? Ano bang pananagutan ng mga magulang? Kasama po yan sila sa sa gagawin na mga intervention ng ating DSWD. Kasama po yan sila lagi. Okay. Lieutenant, maraming salamat po sa inyong mga impormasyon. Ingat po kayo. Sa ulitin po, ingat. Thank you, ma'am. Yes po, thank you din po. Ang Public Information Officer o PIO ng Tacloban City Police Office, si Lieutenant Evelyn Diaz, ang ating pong nakasama. Yes, so opo, sa San Jose National High School po ito nangyari mga past 9 p.m. 9 a.m. habang nag-uumpisa na po ang ating klase sa kanya-kanyang classroom po. Dalawang bata po ito na estudyante din po sa naturang eskwelahan ang bigla na lang pong nagpaputok sa loob, at yung mga teachers at mga batang nakarinig po ng mga putok na ito ay nagpanik po at kanya-kanya na po ng takbuhan palabas, at yung iba po na hindi na nakatakbo palabas ng school ay nagtago na lang po sa loob ng mga kanya-kanyang classroom. Pero ito pong dalawa po nating mga bata na minor de edad po ito, hindi lang po nagpaputok doon sa hallway ng ating paaralan, kundi pumasok din po sa iba-ibang classroom ng naturang paaralan. At yun nga po, nung magpaputok sila is may mga natamaan po na mga estudyante din po. Opo. Natukoy na po ba? Kasi itong mga minor de edad na suspect ay hawak na ng autoridad. Ano po ang kanilang rason bakit po nila ginagawa yon? Base po sa investigasyon ng ating kapulisan po ng Police Station 1, is bullying daw itong naging ilan. Pag sinabi nating bullying, sila ay biktima ng bullying? Sila po ang biktima. Opo, opo. Pero totoo po ba na sila ay anak daw ng pulis at isang sundalo? Doon po sa ating nagkalat na news, yun po. Pero yung isa po is hindi po anak ng sundalo yan. At yung isa naman po, hindi rin po anak ng pulis. Opo. Pero yung ginamit na baril nitong dalawa ay sinasabing na-recover nga at nakarehistro daw sa isang babaeng pulis na kasamahan nyo dyan sa Police Regional Office 8? Yun po yung firearm po na nagamit na isa is an issued firearm po ng isang kasamahan namin sa police. Paano po kaya niya na nakuha ito pong baril na ito?
Kamag-anak po ito ng isa nating minor na perpetrator at nakatira po sila sa isang compound, pero isang compound po kasi magkakamag-anak nga po. Opo. So kumbaga parang ninakaw niya ito? Kinuha po ng hindi alam nung pag PNP personnel. Opo. Tapos yung isang baril naman, yung isa 9mm Glock, yung sa sinasabing pagmamay-ari ng isang pulis, yung isa naman na kalibre 38 ay nakarehistro daw sa isang security agency sa Cebu. Yes, oo. Yes po, oo. Nakarehistro po sa isang security agency sa Cebu. Kumbaga, security guard ang may-ari nito, nakaano-ano ng suspect. Father po yan ng isang bata. So hindi po siya sundalo. Okay po, okay po. Pero meron kasing mga kumakalat po sa social media, Lieutenant, na parang palitan ng mensahe. May nabasa pa ako na sa Lunes na totoo po ba itong mga kumakalat na mga information na ganito na parang pinagplanuhan talaga nila ang pangyayari? So, ganun ang lumalabas kasi meron silang kumakalat na pictures na yon na hawak pa yung mga baril na ginamit nila. Pero base po ngayon sa is hindi naman po matukoy kung ito nga po ay planuhan nila or parang wala na, pang flex lang kumbaga natawag nila sa social media na may hawak sila. Yun po yung hindi natin masiguro kasi yung mga natamaan po is random naman po, hindi naman po nila tinukoy particularly kung sino na mga tao yung patatamaan nila. Opo. Clarify ko lang po, Lieutenant, bago ko lang ipasa kay partner MJ, na yung mga paunang biktima, lalo na yung mga nasawi, sila ba ay confirm na ito yung mga nambuli sa kanya? Meron ba silang nasabi na kaklase lang nilang ang nambuli at yung mga nasawi ba ay mga kaklase din nila or sa iba mga schoolmates nila? Mga schoolmates po ito, hindi po natin matukoy kung ito yun talaga yung mga nambuli doon sa ating mga perpetrators kasi random lang talaga siya. Hindi naman po natin masabing classmate nila talaga lahat yun. Opo, ma'am, good evening. Pero ang for sure po dyan is nasa schoolmate po nila, nasa school din po yun nila nag-aaral. Opo, ma'am, good evening. Si MJ po ito. Ma'am, yung tanong kasi ng ating mga netizen, yung bang dalawang batang yon, may history daw po ba ng abuse? Maayos naman po ang pamilya nila. Wala tayong nakikitang anggulo na ganyan po. Ano naman po ang sabi ng mga magulang or ng mga guardian, ma'am? As of kanina po, hindi pa po natin nakakausap ang parents kasi kasama po yung mga parents doon sa police station during the questioning doon sa mga bata. Kasi nga po minor po ito, so kailangan po na during the conduct of the investigation is nandun po present yung mga parents ng mga batang ito. Opo. Ma'am, ano po ang kahinatnan ng dalawang children with, ang tawag dito ma'am, children in conflict, no? Yes po, children in conflict with the law. Opo, ano ang magiging tugon dito ma'am ng DSWD o ng inyo pong himpilan para po sa gabay ng mga dalawang suspect na ito? Yes po, susundin po natin kung ano yung batas na naka-appropriate po para sa sitwasyon na ito considering na ang atin pong mga perpetrators ay 14 at 15 lang. Ipapatupad po natin kung ano po ang nakasaad sa batas sa incidenting ito. Opo, ma'am, after po mangyari yung krimen, nakausap po sila ng mga otoridad. Ano po kanilang mga reaction, ma'am, doon po sa insidente? Yung mga yung dalawa, perpetrators po natin, yung dalawa. Oo. So, nandoon yan sa police station. Nakita ko kanina dahil pumunta ako. Umiiyak yung isa. At isa naman po ay medyo nanlulumo po siya katabi ng parents niya. Opo. So parang, ano ma'am, parang nagulat sila o na-shock sa kanilang kagagawan? Yes po, siguro din po based doon sa actuation nila, no? Parang hindi nila inaasahan na ganito kalaki ang magiging epekto nung
ginawa nila. Opo, pero nagkalat po sa social media, ma'am, yung isang bata na involved po sa insidente. Marami po siyang mga litrato na nagpe-flex. Hawak-hawak po yung mga baril. No? May hawak siyang baril. Nagpe-flex po ng kanyang mga larawan sa social media. Yes po, yes po. Nakita din nga po namin yan. Opo, Lieutenant, si Admar po ito ulit. No? Nabanggit Yes niyo po. po na biktima sila ng bullying. Pero kapansin-pansin po kasi doon sa isang suspect, maganda yung pangangatawan niya na para bang, di ko alam kung biktima ba siya ng bully o parang siya yata yung nang mahilig mambully. Ayan nga po, base po sa investigasyon at sa sagot ng mga bata. Pero tayo po sa kapulisan is magkakandak din po ng thorough investigation, independent lang po of whatever was taken na mga statement from those children. Opo, doon po sa may-ari ng baril na may nakalagay na PNP property, service firearm po ito ng babaeng pulis? Yes po, yes po. Ano po ang posibleng kaharapin naman niya na nandoon sa kanyang kamag-anak? Yung baril, may kakaharapin po bang reklamo, administratibong kaso ang sino mang pulis na magpapabaya sa kanyang baril? Yes po, currently under restricted custody po itong ating PNP personnel po sa Police Regional Office 8 kasi doon po naka-assign ito na ating PNP personnel po sa Regional Office po. Opo. Ma'am, totoo po ba na 40 basyo ng bala ang na-recover po? So ganito karami yung bilang ng mga ipinaputok nitong mga batang ito? Hindi po natin ma-confirm yan, sir, kay considering na ang revolver is may 6 rounds lang po siya. Opo, Tapos opo. ang Glock po natin nasa maximum niyan, yung isang magazine is 15. Opo. Opo. Oo. Yung paralan po ba walang sariling security? Meron po, may security po sila sa entrance nila. Ano po ang sa paunang investigasyon yung naging reaction po niya? Siyempre po, magugulat din yan na ganito ang nangyari, no? Nakakalungkot nga po, nalungkot din po ang guard. Hindi naman po niya ini-expect na sa trabaho niya during his tour of duties may nangyaring ganito. Nakita pa niya yung isa na casual lang naman po na pumasok sa school, wala naman pong kakaibang kilos. Yung isa nga lang naman po yung nakita niya, tapos yung isa po is most probable kasi hindi niya nakita kasi po yung premises po ng school is medyo may mga po yung pader is doon po lumusot. Okay. So hindi sa main entrance lahat itong dalawa pumasok or yung pagtakas na? Pagpasok po, yung isa lang po ang nakita ng guard. Tinanong po kasi namin kanina. Opo. Pero obligado po ba ang guard na mag-kapkap or mag-check sa loob ng bags? And if ever man na hindi, pwede bang mas higpitan na yung protocol para sa pagpasok ng mga estudyante sa bawat paaralan? Supposedly, ganon talaga ang gagawin ng guard. Hindi lang tayo nakakasiguro kung during that time, kung talagang ginawa ba yun ng naka-duty na guard. Pero noon talaga naman ang ginagawa. Opo. May mga reports din po na kasagsagan mga 9:20 na pumasok sa kalagitnaan ng klase. Napansin ko 9:20 during classes na po ito. So kumbaga sinadya nila na late silang pumasok at hindi talaga yung sa first hour ng school or sa flag raising ceremony sila ba nag-attend pa, Lieutenant? Hindi rin natin ma-confirm kung 9:20 na ito pumasok or kasabay nung iba kasi ang report kasi nung incident is nag-start is ganong oras. So nandun na sila sa loob ng school nung yung mga oras. So, most probable dyan is earlier na sila, nandun na sila sa loob ng school. Opo. Doon, meron po bang mga nakausap din kayo na saksi, lalo na yung mismong mga nakakakilala dito po sa mga estudyanteng ito para malaman din kung ano ba yung mga detalye din bago pa ang mismong incident or yung mga ilang araw bago yung insidente po,
Lieutenant? Yung mga nag-uusap lang doon ngayon na nakausap natin is yung teacher, ano, kasi nandun pa sila sa loob. However, yung mga estudyante is wala na po doon sa school. Kasi ano nga, pag naglabasan nga po yung iba at nang kumalma na po yung situation is pinauwi na rin po yung mga estudyante. So yung naiwan na lang sa school is yung mga teachers. Opo. So ano po yung So, pagkakakilala ng mga oo. guro na ito dito sa mga suspect po, ma'am? So ito nga, may isa nga tayong na pagtanungan is ito nga pong isa is absent daw yan, pero ngayong araw daw po yun yung supposedly pagbalik niya ng school. Pero doon daw sa subject niya is hindi daw nakapasok itong bata. Pagkatapos ayun nga, hindi na rin niya ba napansin at nagpatuloy na rin siya sa asikaso sa subject niya sa isang classroom. Doon nga po is may narinig na lang siyang putok sa labas, doon sa may hallway. At nang magsunod-sunod na po ito is doon na po sila na alarma. At hindi na nga po nakalabas ng classroom, nagtago na lang doon sa loob. Pero yun nga po, hindi naman po mga lock yung sira po yung lock ba ng mga classroom. Kaya yung mga dalawa is magkahiwalay po sila is randomly pumasok sa mga classrooms at nagpaputok din po doon. Kaya po may natamaan tayong mga estudyante. Opo. Kumbaga, meron din bang mga records din ito na sinasabi ang mga school authorities po bago pa man? May record ba sila sa school? Sinasabi? Yung mga bata po, Opo. hindi po natin matukoy kung may mga record ba ito na mga bata sa school kasi wala naman po kaming naririnig na ganyan doon sa mga teachers. Opo. Lahat po ba ng mga classrooms doon po sa high school na yon sinadya or talagang sira lang yung kanilang mga pintuan, yung lock ng kanilang mga pintuan? Kasi merong mga viral videos ngayon na iniisip ko, pwede naman nilang isara. Bakit kailangan na, kumbaga, i-lock? Pero parang walang lock nga, Lieutenant. Oo. Yes po, hindi naman po lahat. May iba lang po na mga classrooms na nasira na po due to wear and tear siguro din, hindi agad-agad napalitan. Pero may iba naman po na nalalak po yung hindi po lahat. Opo, bilang panghuli na lang po, dito po sa controversial na juvenile justice law, ano po yung kakaharapin ng mga batang ito po sa ilalim ng naturang batas? Bisa Juvenile Justice and Welfare Act natin, 15 years old and below is exempted from criminal liability ayon sa batas natin. Sa sitwasyong ito at base po sa edad ng mga bata is titingnan lang po natin kung ano ang pwedeng magawa po ng ating batas sa sitwasyon na ito. Opo, so hindi sila ikukulong sa regular na kulungan? Yes po, yes po. Saan wala sila- po tayong kulungan para sa bata. Opo, saan sila ididetine? Ita-turn over po natin yan ayon sa batas sa DSWD. Meron po bang kung hanggang ilang araw sila hawak ng DSWD? Mm. Wala po yan. Pag-uusapan pa po yan ng parents. Ang parents po kasi is itatap yan ng DSWD. Magkakaroon po yan sila ng mga interventions. Oo. Opo, wala po bang sinasabi ang batas na pagsapit ng edad na meron ng criminal liability, dun sila papanagutin? Like halimbawa, dito sa case na ito, 15 below, pagsapit nila ng 16, doon sila yung accountability nila. Walang ganun po ang sinasabi ng batas? Pag above 15 po is doon po kukuhanan ng discernment yung bata if aware ba siya or nadidiscern ba niya yung ginawa niya and magkakaroon po yan ng intervention or diversion. Ang korte po ang magde-decide niyan. Opo. So, linawin ko lang, pagsapit nila, yung mga batang yan, pagsapit nila ng 16, muli silang haharap sa otoridad. Hindi po. Pag halimbawa, ang saad ng batas 15 below is criminally exempt yan.
Pag above 15 po is kung may discernment po yan is i-undergo po ng program, yung tinatawag na diversion program, which is ang court po ang magdedetermine kung isang taon yan or hanggang kailan or i-delay po ang sentence na sinasabi nyo. Ang court po ang magdedetermine yan. Opo. So, dito po sa kaso na ito, kahit na pagsapit na lang ng 16 years old, wala na silang obligasyon na ipapatawag pa ng otoridad. Kumbaga, dahil nagawa nila yung krimen ng 15 years old, kahit na mag-16 years old sila after na nagawa na nila ang krimen, wala talaga silang criminal liability. Hindi pa po tayo nakakasiguro dyan po. Didepende po tayo muna sa investigasyon ng ating kapulisan po with the coordination sa DSWD po. Ma'am, how about yung parents, ma'am? Ano bang pananagutan ng mga magulang? Kasama po yan sila sa sa gagawin na mga intervention ng ating DSWD. Kasama po yan sila lagi. Okay. Lieutenant, maraming salamat po sa inyong mga impormasyon. Ingat po kayo. Sa ulitin po, ingat. Thank you, ma'am. Yes po, thank you din po. Ang Public Information Officer o PIO ng Tacloban City Police Office, si Lieutenant Evelyn Diaz ang ating pong nakasama.